isang peligrosong sitwasyon. Ano mo bang gagawin mo kung mangyari ito sa'yo? Kapag lumalabas tayo sa ating mga tahanan, mas exposed tayo sa peligro. Dapat lalo tayo maging mapagmatsyag. At kung sakaling may mapansin kang taong biglang gustong lumapit at manakit sa'yo, ang una mong dapat gawin ay tumakbo o iwasan siya hanggat kaya mo. Ito rin ang pinakamabuting gawin. Kung may pamalo ang aatake sa iyo, gawing patanggalan ang iyong braso laban sa puwersa ng kanyang braso para mabitiwan niya ang hawak na kahoy. Maaari mong itulak pataas ang siko niya at bahagyang baliin ito. Sa ganitong paraan, magagamit mo ang puwersa ng iyong attacker laban sa kanya at mabilis mo siyang maitutumba. Pero kung sakaling mapagtulungan ka, gamitin ang puwersa ng iyong kamao at siko para mapatumba ang umaatake sa iyo. Ang pagbagsak ng mga kalaban mo ay makapagbibigay sa iyo ng sapat na oras para makatakas. Sa report ng Philippine National Police noong 2011, umabot ng mahigit na 59,909 ang naitalang krimen sa buong bansa na may kinalaman sa personal na pag-atake dahil sa iba't ibang motibo. Lumalabas na 7 beses kada oras na gaganap ang ganitong uri ng krimen. Paano mo ngayon masisiguro ang iyong kaligtasan? Mainam kung marunong kang mag-martial arts. Pero kung hindi naman, may paraan din para malaman mo ang ilang teknik sa pagdepensa sa sarili. At yan ang tinuturo sa Krav Maga. Hindi tulad ng karate o taekwondo, ang Krav Maga ay hindi isang martial art. Actually, it's not an art. Dito, walang competition. Walang rules. Kasi sa labas, pag inaatake ka na, wala ring rules. So kapag kaligtasan mo na yung nakasalalay, kahit ano dapat mong gawin. Ang pagdepensa sa sarili ay part training at part instinct. At ang art ng Krav Maga ang pinakamagandang paraan kung merong aatake sa atin. Kasama natin ngayon si Kenneth at si Bjorn. Sila po yung mga eksperto sa Krav Maga. Halika, anong ibig sabihin ng Krav Maga? Krav Maga is contact combat in Hebrew, Valen. Krav Maga was created in Israel to address the hand-to-hand solutions for the military. Si Imrich Lichtenfeld ang utak sa likod ng Krav Maga na nabuo noong 1978 sa Israel. Makalipas sa mahigit 30 taon, itinuro na ito sa mahigit 50 bansa sa buong mundo. Ang kursong ito ay inaalok sa mga sibilyan para maging handa sa anumang physical attack na nakaamba tuwing nasa labas sila. Walang pinipiling lugar o edad ang panganib. Kaya bukas ang Krav Maga sa lahat ng gustong matuto, lalaki, babae, bata o matanda. Anong unang papakita natin? Bali, knife. Hostage taking na knife ang gamit. Okay, patingin nga. Oo, teka muna. Alam niyo po ba ang paglalaro po ng kutsilyo ay napakasama po. Palitan natin ang knife po. Yan. O kunyari, knife to ha. Okay. So, assuming natin na hostage taking. So, hawak mo yung hostage. Ako yung assailant. Nakaganin yung kutsilyo sa leg. Okay. So, ito yung solution. Yan. Tapos takbo ka agad. So, ito yung slow-mo. Okay, slow-mo. Teka, gamitin mo yung matalas. Ayun. Okay. Slow-mo, okay. Nakikita natin yung nilagay sa leeg yung panaya o yung kutsilyo. Slow motion, anong ginawa? Tinulak. Tinulak pa gano'n. From the throat. Para ang blade ay hindi nakadikit sa throat, tinulak palayo. Okay? Nawakan. Binusot ang ulo. Okay? At paglusot ng ulo, nakatabingi pa rin ang kamay. At anong gagawin pagkatapos? Push it away. Push it away. Okay? Tapos? And then? Run away. And then you run away.
Pag nagawa mo yung technique, tumakbo ka na lang. Kasi ang point naman namin is isalba yung sarili mo. Yan ang gusto ko, yung tumakbo. The best yan. Ibang Yung, atake naman. I think yung most common pag nagko-commute, Oh. na linalapitan kayo, tapos tinututukan kayo dito. Sa gilid. Yeah, sa Ganyan. gilid. Okay. Hold upper ka kunyari. So ako yung hold upper, tapos Tutukan siya mo yung ng victim. palaya. Anong kutsilyo? O, paano yung ginawa? Slow motion. Slow motion. Anong ginawa? Okay. Tinutukan. Oh, anong ginawa? Tutok. Okay. Push out. Tinulak. Tinulak ng kamay. Paano yan? Baka sakit yun. Groin. Groin. Sa mabilis na panahon, sa 2 segundo lamang, nabigwasan na yung ating groin area at tatadyakan pa at nakatakbo na. Kaya nakafocus kami sa groin area, it's because yan yung biggest point ng kahit anong size na lalaki. Pwedeng malaki siya, pwedeng maskulado siya, pero alam naman natin na yan yung most likely weakness ng lalaki. Ito ang tip sakaling ma-corner ka. Tandaan ang TIMS o TIMS. Tuhod, ilong, mata, at singit. Sa isang malakas na sipa sa tuhod, maaari mong mapilay at panandalian ding hindi makagalaw ang iyong kalaban. Magpapahirap din sa paghinga ang pagsapak sa ilong dahil magdudugo ito. Mabilis ka rin makakatakas kung mapuntirya mo ang mata ng iyong kalaban. O kaya ang bahagi sa singit dahil isa ito sa pinakasensitibong parte ng katawan. At alam niyo ba, kahit mga ordinaryong bagay pareho ng susi ay pwede nating gamiting pandepensa sa ating sarili ayon sa Krav Maga. How do you use the key? Well, ang assumption is this is the car key. So you're trying to enter Your car? the car. Okay. So if he's trying to enter the car, and then give me your car keys. Go. Uy! Simple lang ano? Give me your car keys. Go. Kailangan mo lang yung reaction na gano'n. Oo. Then open na siya. Counter attack. Pwede mo makasabay sa kayo. O, practicein natin yung reaction. Halika, halika. Halika, practice. Practice. O, hold upper ka, hold upper. Give me your key. Kahit yung movement naman, kahit pasalo siya. Pwede pa rin. Backward movement because you just want him off balance. Pag na-off balance, tadya ka Then, mo na oo, agad. kasi his attention is no longer threatening you. Hindi importanteng masaktan mo ang iyong attacker. Mas importanteng mabaling sa iba ang kanyang atensyon para magkaroon ka ng tsansang makatakas. Maraming salamat sa mga instructor ng Krav Maga na tumulong sa atin sa Patanglawin. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Matanglawin.